tama naman po kahapon si Attorney Claire na focus na ho tayo. Move Dito forward, po, sabi niya. focus na po ang Presidente sa pagpapabuti po sa ating ekonomiya. Well and good. Tama po naman yan. Pero hindi mo rin nga maaaring kalimutan po itong skandalong ito kasi ang sinasabi po ng lahat, hanggat walang nakikita pong konkreto na solusyon at kalutasan at accountability sa isyong ito, hindi manunumbalik yung trust na yan, hindi lang po sa inyo, kung hindi po sa pagninegosyo sa Pilipinas. Opo, kapag ho natin tinignan ang mga bali-balita this morning, muli po, sorry po sa nakaantabay sa ating pong balitaan, but it's definitely mostly political and crime stories. Mga kapatid, yan po ang katotohanan sa ating pong bayan ngayon. Ngayon, ang mga headline, yung Senate leadership. Opo, yung impeachment ni VP Sara na hindi pa ho na i-refer sa Speaker's office, baka na naman kayo ma-technical dyan, ha? Bakit nga kaya yung Okay. kay President Marcos Jr. ang Ano ba? bilis? Ano ba na naman ang inyong hinihintay? Anyway, Bakit natenga? Pwede mo bang sagutin yung bilang ikaw ay dating galing sa lower house? huwag mo Bakit na- ganon? Pinapaalala mo naman sa akin ang Oo. aking... Masamang panaginip. Teka lang, oo. Pero bakit? Bakit natenga hindi ko yung kay masasagot VP yan. Sara? Tanungin mo si Grafil. Oo nga eh. Jen, ano po nangyari? Oo. Oo. Ano po ba Meron yan? pa ba kayo Patutulugin ba hinihintay natin na naman? yan? Oo. Kasi alam niya, ang gulo. Sa totoo lang, So kung yung isa dead on arrival, anong tawag mo dito? kung pwede lang po natin iwaksi ito, huwag Oo. natin isipin, Oo. alam niyo ho, yun, ang gulo eh. Ang gulo ho kasi ng Supreme Court decision dyan, hindi ho ba nang una ang sinasabi po, yung simula ng initiation Feb 5, so Feb 6. onwards. And then sa second decision, Enero January. 16 daw ho naman. Correct. Alright, so ito hong makabayan at saka yung isa pang grupo nag-file ho noong, nito lang po recently kasi nga before February 6. Pero hindi pa ho klaro talaga ito. Ito sinasabi ng mga ang gulo ho naguguluhan po ako. Dito po, ito nga kasi ang kumakain po sa atin, sa ating panahon, sa ating politika, puro politika. Kaya nga sabi ng iba, sandali lang Ted, puro politika, hindi naman namin makakain yung politika. Yan ang katwiran na marami. Tama po? Yes. Wala na bang iba? Puro politika, politika, politika. Unang-una po, sino ba may gawa nito? Ito, mga pangyayaring ito. Ba't tayo nasadlak dito? So, puro politika, politika, politika. Hindi natin makakain ang politika. Pero, nang dahil sa sobrang politika, darating ang araw po, malamang, baka in the near future yan, na dahil sa politika, marami po sa ating kababayan ang wala na rin po makakain. Hindi natin pwedeng isantabi yung problema sa politika. Yun ang punot dulo ng lahat eh. Kung bakit ganito ang sistema. Hindi Yes. ba? O ba't ganito ang kinasadlakan natin. Kung bakit ganito ang sitwasyon. At kung bakit ang foreign investors ay tila baga natatakot na sa Pilipinas. Opo, hindi lang yun. Pati ho ang ating mga lokal na mga negosyante. So ito nga po, tama naman po kahapon si Attorney Claire na focus na ho tayo. Move Dito po, forward, sabi niya. focus na po ang Presidente sa pagpapabuti po sa ating ekonomiya. Well and good. Tama po naman yan. Pero hindi mo rin nga maaaring kalimutan po itong skandalong ito kasi ang sinasabi po ng lahat, hanggat walang nakikita pong konkreto na solusyon at kalutasan at accountability sa isyong ito, hindi manunumbalik yung trust na yan, hindi lang po sa inyo, kung hindi po sa pagninegosyo sa Pilipinas. Maraming negosyante, halimbawa, yung mga nasa supply sector. Alright, ito lang po, halimbawa lang ito. Hindi sila ngayon makapag-angkat ng marami kasi nga hindi nila alam ang mangyayari bukas makalawa. Hindi po ba kasi ang negosyante pong payapa, ang negosyante pong may confidence sa takbuho ng governance, mas maganda habang nagtitsempo ka, di ba ngayon, yung dollar baka na naman. So ngayon, mag-aangkat ka na mas marami-rami kasi tayo import dependent para sa iyong negosyo. Maganda rin ang kita ng customs. Tama? Maganda rin po ang kita ng gobyerno. Pero kung may uncertainty, siyempre, ang kilos mo din,
calibrated. So hindi ka muna mag-aangkat ngayon, hindi ka muna magpo-produce ngayon ng marami kasi baka hindi mo mabenta. Matetenga ang pera mo. Ito yung nanganganak at nanganganak ng dahil sa politika. Okay. Hindi lang yon, yung gumagastos din ng mga tao ngayon, pakunti ng pakunti. Kasi nga, may uncertainty para sa ilan. Yung ipambibili nila, itatabi na lang nila kasi hindi nila alam. May suswelduhin pa ba ako bukas? May trabaho pa ba bukas? Yung pong meron kasing isang forum diyan sa I think in Davao, no? Oh. Is it in Davao o anyway, yung pong mismong Deputy Governor ng Bangko Sentral nagre-report, nag-uulat at sinasabi niya yung actual na sitwasyon ng ating pong ekonomiya. Yan po ang pinakamalaking problema din po ngayon natin. Huwag na ho tayong, huwag na ho natin sugarcoat itong isyong ito. But again, mga kapatid, depende po naman yan. Critical po itong first quarter na ito sa ating inaantabayanan na mga posible pong mangyari. Mga kapatid, speaking of makakain ng pagkain, di ko alam kung kayo magiging interesado dito. Mamaya, bibigyan po natin ng oras ito. Baka po yung iba dito hindi interesado kasi nga siguro ngayon meron pa ho kayo nabibiling isda sa palengke. Baka ho ang iba dito na naman hindi interesado kasi hindi po si VP Sara ang pinag-uusapan dito. Hindi ba? Opo, baka yung iba ho hindi interesado rito kasi after all, ang kanila pong gusto ng mga usapin ay yung pong mga intriga sa gobyerno particularly. Pero ito ho ang maganda mga kapatid. Ito pong grupo ng Oceana nagkaroon po ng malalimang pag-aaral sa actual na sitwasyon ng ating pong food security sa usapin po ng biyaya ng ating karagatan. Nagkaroon po sila ng malalimang pag-aaral sa actual na sitwasyon ngayon ng ating pangisdaan. Pag-aaral po na naglalantad sa katotohanan na una, ang ating pong mga mangisda, patanda na po ng patanda ang edad. At mukha pong wala na po sa kanilang papalit. Wala na po, nawawala ng interest ang marami pong fisher folk na ipagpatuloy po ang hanap buhay na ito. Bakit? Kasi po sila mismo, karamihan sa kanila, nagugutom. Karamihan ay mahihirap. Yun ang sinasabi sa pag-aaral. Food poor. Saan ka naman nakakita? Aaron, Direk, Ma'am Jen, Gil, at itong Kapampangan. Si pangalan ito? Si Mitch. Si Mitch, oo. Saan ka naman nakakita Labing dagat, dapat may pagkain ka dyan, di ba? Dapat hindi ka nauubusan ng pagkain. Dapat hindi ka naghihirap sa pagkain. Dapat di nagugutom. Pero ang realidad po, marami sa kanila ang food poor. Hango mismo po sa PSA study. Ngayon mga kapatid, yung produksyon ng ating isda, pakaunti na po ng pakaunti. Mamaya ilalarawan namin sa inyo ang actual na sitwasyon. Ano bottom line dito? Ang sinasabi po ng grupong ito po dapat ideklara na food emergency ito. Ito po ay national concern. Kasi kapag ito'y hindi po pinansin o hindi inaksyonan po na naman, kasi dito po, sorry po bottom line kasi dito, babaksak at babaksak na naman po sa Estado ang responsibilidad. Kasi may mga batas na, ang yung batas na iyan, nung pong pinatutupad, hindi na ipatupad na naman, and sorry po, ang hukuman nakialam dito at dineklara yung batas, nalabag daw po sa saligang batas, kaya yung pong ating karagatan, yung pong basic po na in-identify doon sa naturang batas po na nagdedeklara doon sa binabanggit po na municipal waters, 15 kilometers yan. Ang sabi po ng batas, kayong mga commercial fishers, hindi kayo uubra dyan. Para hunang sa ganun naman, meron tayong delineation at hindi nyo uubusin yung mga isda dito sa areang ito. Sabi ng Supreme Court, labag daw yun sa konstitusyon. So ngayon po, ang namamayagpag dyan, commercial fishing.
Ang haba po ng kwentong ito, kaya mamaya po, hahayaan natin na ang isa po sa mga nag-aaral dito na ipaliwanag gaano ito ka-importante. Interesado ba kayo dito? Hindi. Ay, oo naman. Mahilig ako sa isda eh. Hindi lang sa presyo ng isda, sa importasyon na doon na rin yata tayo ngayon nakaasa. At pag ito nagtuloy-tuloy na problema, yung mataas po na presyo ng isda ngayon ay nirereklamo nyo. Ito ang isang kapatid natin dito, ang galunggong daw ngayon, 360 pesos per kilo. Pag di po natin ito tinutukan, mas tataas pa po ang presyo niyan. Oo. Ngayon nga, mas mataas na nga ang isda, di ba, kaysa sa chicken? Alam niyo. Saan ka naman nakakita ng ganun? Napaliligiran tayo ng tubig, pero mas mataas pa ang presyo ng isda kaysa sa manok. Ang panawagan nga nitong Oceana ay magdeklara na nga daw po ang Pangulong Marcos nung tinatawag nila na food security emergency, fisheries at food security emergency, dahil pa rin po dito sa patuloy na pagbaba ng nahuhuling isda ng ating mga fishermen. Mga kapatid, pag-uusapan po natin to at ang sinasabi nga po na ano pa po ba ang magagawa kung may magagawa pa po tayo. Sa isyong ito, hindi lang po tayo may pakialam. Ang may pakialam po talaga dito po, yung pong mga anak at apo natin dahil sila ang magdurusa dahil po sa kawalan ng aksyon ng kasalukuyang henerasyon. True FM. Alas 6:32.